like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Habang ibinubuhos ang dugo sa bibig ng mayor, sumigaw ito sa sakit. Itinaas ni Henry ang pinakuloang dugo sa hangin at sinabing ang susunod ay ang antidote. Naisip niya na kahit ang mga mid hanggang high-grade na swordmaster ay agad na mamamatay sa lasong ito. Masama pa rin ang kondisyon ng mayor at patuloy na sumisigaw. Pagkatapos ay ipinasok ni Henry ang antidote sa bibig ng mayor. Habang nilulunok ito ng mayor, sumigaw ito sa sakit. Matapos sumigaw ng matagal, unti-unti itong kumalma at kinalaunan ay nahimatay. Nagtanong si Van kung na-neutralize na ba ang lason. Sinabi ni Hageler na mas tahimik na ang mayor ngayon. Sinabi ni Henry na dahil pinakulo ang dugo ito, hindi nito dapat mapinsala ang lalamunan at bibig ng mayor. Naglabas siya ng isang healing potion at sinabing hindi niya ito maaaring iwanang sugatan ng ganito. Ibinuhos niya ang potion sa bibig ng mayor. Pagkatapos ay nagtanong si Van kung tapos na ba siya. Sinabi ni Henry na may isa pa siyang kailangang gawin. Nagpakita siya ng isa pang potion at sinabing isa itong espesyal na energy recovery potion na ginawa niya. Idinagdag niya na malapit na silang umalis patungong Shahadra. Pinainom niya ang mayor ng potion na iyon at sinabing kung hihintayin pa nilang natural na gumaling ng buo si Balkines, hindi nila kailanman maaabot ang mga kinakailangan bago matapos ang pagsugpo sa rebelyon. Nagtanong si Van kung pinupuwersa ba niya ang mayor na bawiin ang lakas nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng recovery potion. Kinumpirma ito ni Henry at sinabihan si Hageler na dinala si G. Bayen. Pagkatapos, nagmamadaling pumasok sina Bayen ang mga doktor. Nagtanong si Bayen kung anong ibig niyang sabihin sa pagsasabing tapos na ang gamutan at napansin ang kalat sa mesa. Naisip ni Henry na dapat sana ay gumamit siya ng cleaning magic pero masyado siyang nakatutok sa pagpapagaling sa mayor. Sinabi ni Henry na wala siyang choice dahil biglang nag-seizure ang mayor. Galit na nagtanong si Bayen kung paano niya ito nagawa nang wala silang pahintulot at ano na lang ang mangyayari kung nagkamali ang lahat. Sa kanilang gulat, nagkamalay ang mayor at naupo. Nagulat ang lahat nang makitang gising na ito. Nagtanong ang mayor kung nasa heaven ba siya. Nagtaka si Henry tungkol sa age at naisip na kawili-wili na naniniwala doon ang mga tao sa musyo. Ininat ni Balkines ang kanyang mga braso at leeg at sinabing pakiramdam niya ay sariwa siya na tila bagong gising mula sa mahabang pagkakahimbing. Lumapit si Henry at sinabing sa wakas ay nagising na ito. Sinabi ng mayor na hindi niya kilala kung sino si Henry, pero nagpapasalamat siya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Henry na ang mawala ng isang talentadong tao na gaya nito ay isang malaking lugi sa imperyo. Hinawakan ng mayor ang kamay ni Henry at nagpasalamat ng may malalim na pasasalamat. Ipinakilala ni Henry ang kanyang sarili at sinabing kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang vassal ng dakilang pamilya ng Bayen. Napitlag ang mayor nang marinig ang pangalan at mainit na hinawakan ang kamay ni Henry. Nakaramdam ng hiya si Henry at hiniling dito na tumayo dahil may mga taong nakatingin. Sinabi ng mayor na may malaki siyang utang na loob sa dakilang pamilya ng Bayen. Kinalaunan sa opisina ng mayor, naghanda si Balkines ng maraming pagkain para pagsilbihan sila. Nagpasalamat si Henry sa pagpayag na makipagkita ng pribado. Tumawa ang mayor at sinabing hindi niya maaaring tretuhin ng walang galang ang kanyang tagapagligtas. Habang humihigop ng tsaa, sinabi ni Henry na gusto niyang panatilihing confidential ang susunod niyang sasabihin. Sumagot ang mayor na magagawa niya iyon ng walang hirap. Naisip ni Henry na gaya ng inaasahan sa isang tao mula sa musyo, hindi man lang ito nagtanong kung bakit. Pagkatapos ay sinabi ni Henry na mayroon siyang purong cold iron na tumitimbang ng halos 300 kilo. Nagulat si Balkines at nagtanong kung saan nakakuha si Henry ng ganoon kalaking halaga ng cold iron. Itinanong niya kung pag-aari ba ito ng pamilyang Bayen. Sinabi ni Henry na hindi, at ito ay sa kanya lamang at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Nagtanong si Balkines kung ano ang balak hingi ni Henry bilang kapalit ng cold iron na iyon. Sinabi ni Henry na gusto niyang gawan ng kagamitan para sa 3 tao. Nagtanong si Balkines kung ang ibig ba niyang sabihin ay buong set ng kagamitan para sa 3 tao. Kinumpirma ito ni Henry at sinabing gagamitin ang mga ito ng isang espesyal na unit habang sinusugpo ang rebelyon. Sinabi ni Balkines na tila naging magulo ang sitwasyon habang nakarete siya. Sumagot si Henry na sinasabi niya ito dahil alam niyang hindi ito nagpapakalat ng chismis.
Nagsalita si Balkines sa seryosong tono at sinabing pinapahalagahan niya ang tiwala ni Henry at kung para sa 3 tao lang, gagawin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Henry na ito nga ang inaasahan niya mula sa 5 beses na nanalo sa Masterpiece Festival at alam niyang maaasahan niya ito. Pagkatapos ay nagtanong si Balkines kung iyon lang ba. Sinabi ni Henry na mayroon din siyang personal na kahilingan tungkol sa poison alloy na nabigo si Balkines na malikha. Nagtanong siya kung hindi ba gusto ni Balkines na perpektuhin ito. Sumagot si Balkines na siyempre ay gusto niyang perpektuhin ito. Sinabi ni Henry na matutulungan niya itong magtagumpay sa paglikha ng poison alloy. Nagulat si Balkines at nagtanong kung paano. Ipinaliwanag ni Henry na nabigo si Balkines dahil hindi nito makontrol ang synthetic na lason at kaya niya itong nagamot kanina ay dahil nilabanan niya ang lason gamit ang lason. Idinagdag niya na dapat ay naiintindihan na ni Balkines ang kanyang ipinahihiwatig. Na-realize ni Balkines na gumamit si Henry ng mas malakas na lason kaysa sa synthetic na lason at pagkatapos ay nineutralize ito gamit ang antidote nito. Tumawa siya at sinabing naiintindihan niya at nagtanong kung ano ang hinihingi ni Henry bilang kapalit. Sinabi ni Henry na mabuti at nagkakaintindihan sila at may dalawa siyang gusto. Sinabi ni Balkines na gagawin niya ang lahat para maperpekto ang poison alloy at hiniling na sabihin ang mga ito. Sinabi ni Henry na una, gusto niyang lumagda ito sa isang technical cooperation agreement sa mercenary group na pag-aari niya. Sumagot si Balkines na kadalasan ay hindi siya lumalagda sa mga eksklusibong kasunduan. Sinabi ni Henry na batid niya ito at alam niyang naniniwala si Balkines na ang mga imbensyon ay dapat pag-aari ng lahat. Kaya naman idinagdag niya na maglalagay siya ng ilang mga kondisyon. Sinabi ni Henry na ang mga imbensyong sakop ng kasunduan ay lalamangan lamang sa loob ng 1 taon at pagkatapos ng panahong iyon ay ilalabas na niya ang mga ito. Idinagdag niya ang isa pang kondisyon na isinasaad na lalamangan lang niya ang mga imbensyong napag-usapan at naaprubahan nilang dalawa. Nagtanong si Balkines kung ano ang susunod niyang hiling. Pagkatapos ay binanggit ni Henry ang ideya ng isang cooperation agreement, isang kasunduan kung saan ang mga malayang lungsod ay magkakaisa para palakasin ang kanilang operasyon at kabuoang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang Vivaldi at Ankelman ay lumagda na sa ganoong joint agreement dahil ang mga malayang lungsod ay maaaring mawalan ng kanilang autonomiya sa imperyo anumang sandali. Nagmukhang nalilito si Balkines at nagtanong kung anong ibig niyang sabihin. Nagtanong si Henry kung narinig na nito ang balita tungkol sa Crimson Great House na ipinatapon sa Selra. Sumagot si Balkines na ang tinutukoy nito ay si Mark Albert. Kinumpirma ito ni Henry at sinabing sa loob ng ilang araw na nakariti si Balkines, bumagsak na ang dakilang pamilya at may rebelyon na sumiklab sa Shahadra. Idinagdag niya na may mga tsismis din sa loob ng palasyo na ang ilang mga noble ay naghahanap ng paraan para sipsipin ang mga malayang lungsod sa kanilang mga teritoryo. Nagulat si Balkines at nagtanong kung totoo ba iyon. Naisip ni Henry na maaaring may kaunting pagmamalabas sa mga tsismis pero karamihan ay totoo, kaya kinumpirma niya ito. Kaya naman sinabi niyang ang mga mayor ng Vivaldi at Ankelman ay lumagda na sa cooperation agreement. Sumagot si Balkines na pinapahalagahan niya ang babala pero sinabing kailangan niyang pag-usapan ang bagay na ito sa ibang mga mayor. Sinabi ni Henry na maaari itong makipag-usap sa kanya sa halip, ipinapaliwanag na autorisado na siya ng 2 mayor. Idinagdag niya na bago maging vassal ng Count, palihim na siyang nagtatrabaho sa mga mercenary group at cooperation pacts. Nagtaka si Balkines kung sino ba talaga si Henry. Lahat ng tungkol sa kanya ay tila komplikado. Hawak niya ang susi sa susunod na masterpiece, ang poison alloy, sinasabing vassal siya ng Count pero lihim na bumubuo ng mga plano laban sa tiranya ng mga noble. Pagkatapos ay sinabi niya na tila naging vassal si Henry sa Count ng may layunin. Sumagot si Henry na hindi niya sasagutin iyon. Sinabi naman ni Balkines na lahat ng taong nagngangalang Henry Morris ay tila mga pambihira. Sinabi ni Henry na isa lamang itong pagkakataon. Idinagdag ni Balkines na maaaring pakinggan itong walang galang, pero noong una ay nakatagpo siya ng isang dakilang wizard na may kaparehong pangalan ni Henry ng ilang beses. Sinabi ni Balkines na nararamdaman niya na tila nakikita niya sa mga mata ni Henry ang parehong bagay na minsan niyang nakita sa mga mata ng dakilang wizard. Sumagot si Henry na itinuturing niya itong isang papuri kahit na ang taong iyon ay kilala ng mundo bilang isang traidor.
Sinabi ni Balkanus na hindi siya naniniwalang nagtaksil ang dakilang wizard at maraming tao ang naniniwala doon dahil ganoon itong klaseng tao. Naisip ni Henry na kahit matapos ang mahabang panahon mula nang mamatay siya, naniniwala pa rin si Balkanus sa kanya at na-realize niyang isa itong tunay na mapagpasalamat na tao. Pagkatapos ay sinabi ni Balkanus na tinatanggap niya ang lahat ng mga tuntunin at kondisyong binanggit ni Henry. Inamin niya na hindi niya alam kung anong klaseng resulta ang ibibigay ng desisyong ito sa hinaharap, pero sinabing gusto niyang magtiwala kay Henry at magpatuloy. Nagpasalamat si Henry at idinagdag na may ilang mga bagay pa na kailangang gawin agad bukod sa mga napag-usapan na. Sumagot si Balkanus na kahit hindi pa niya alam kung ano ang mga iyon, gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagpasalamat muli si Henry. Kinalaunan sa labas ng Shahadra sa assembly site ni Count Aizen, nag-teleport si Henry papasok at naisip na mas naging madali sana kung sinabi na niya kay Aizen sa simula pa lang na isa siyang wizard dahil ang paglalakbay ng ganito ay mas simple. Pumasok siya sa kampo at humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli. Sumagot si Aizen na hindi naman siya huli at sinabing huwag itong alalahanin. Napansin ni Henry na lahat ay nagdagdag ng kanilang mga supply gaya ng ipinayo niya. Kinumpirma ito ni Aizen at sinabing pinasuot din niya ang mga ito ng kasuotan ng Shahadra gaya ng hiniling ni Henry. Pinahalagahan ni Henry ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos ay nagtanong si Aizen kung talaga bang ayos lang na gawing 100 tao na lang ang puwersa para sa subjugation. Tiningnan ni Henry ang mapa at sinabing hindi kailangang mag-alala dahil hindi naman nila balak sugpuin ang rebelyon, lalo na ang lumapit sa kapital ng Shahadra. Ipinaliwanag niya na ang ibang mga count ay ganoon din ang ginagawa dahil ang pag-escort sa imperial family na nagtatago sa safe zone at ang pagtukoy sa puwersa ng kalaban ang mga prioridad. Idinagdag niya na ang pagliligtas sa imperial family ay maaaring ipaubaya na sa 2 pang count. Naging seryoso si Aizen at nagtanong kung hindi ba iyon lilikha ng malaking agwat sa pagtimbang ng mga kontribusyon. Sumagot si Henry na ang talagang mahalaga ay ang pagsugpo sa rebelyon at pagbawi sa citadel na napatalsik at sa oras na iyon, ang pagliligtas sa imperial family ay magmumukha na lang isang butil ng alikabok. Pagkatapos ay nagpakita siya ng 2 timba na puno ng mga horseshoes. Nalilitong tumingin si Aizen sa mga ito. Ipinaliwanag ni Henry na ang mga ito ay espesyal na magic horseshoes na ginawa sa musyo at sinabing kung isusuot ito ng mga war horse, magiging kasing bilis sila ng mga kamelyo dahil ang mga kamelyo ay mas madaling kumilos kaysa sa mga kabayo sa disyerto. Nagtanong si Aizen kung hindi ba mas mura at madali na bumili na lang ng mga kamelyo sa halip na gumamit ng ganoong magic horseshoes. Sumagot si Henry na hindi ito mas mura, ipinapaliwanag na kapag isinaalang-alang ang halaga ng pagbili ng mga kamelyo, ang kanilang maintenance fees, at ang gastos sa pagkuha ng mga handler, ang mga horseshoes na ito ay mas matipid. Hangang-hanga si Aizen at sinabing hindi niya naisip ang ganoon kalayo at inaming tama si Henry. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga chief at tinanong kung anong ginagawa nila, sinasabihan silang palakpakan si Henry. Pumalakpak sila sa kanya. Isinaad pa ni Henry na walang war horse ang kasing bilis ng mga sa pamilyang Baen at mas lamang na sila sa ibang mga count sa maraming paraan. Napagtanto niya na ipinagawa niya kay Balkanus ang mga magic horseshoes na ito dahil kailangan niyang makakuha ng bentahe sa pagsugpo sa rebelyon at gawing marquis si Aizen. Hindi nagtagal, natapos ang pagkakabit ng mga horseshoes. Pagkatapos ay nilapitan nila ang 2 pang count at binati sila ni Aizen sabay hingi ng paumanhin sa pagiging huli ng kaunti. Sumagot si Count Oscar ng pamilyang Aji na hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Count Oscar at ipinakilala si Count Tyrion ng pamilyang Falcon. Binati sila ni Henry at sinabing isang karangalan ang makatagpo sila, ipinapakilala ang sarili bilang vassal ng pamilyang Baen. Napansin ni Oscar na nagulat siya dahil hindi niya kailanman narinig na may vassal si Aizen. Sumagot si Aizen na si Henry ay parang kanyang sariling 2 kamay at sinabing madalas nila itong makakatagpo sa hinaharap. Naisip ni Henry na ang mga lalaking ito ang pumalit matapos ang mga taong malapit sa kanya, ang Grand Duke at ang Marquis, ay bitiin. Napansin niya na kahit nagkukunwari silang magalang, hindi nila mate at tago ang kanilang mga ambisyosong mata at nahinuhan niya na walang pagkakataon para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Aizen na dapat na nilang simulan ang pagpupulong kung paano ililigtas ang imperial family sa paligid ng Shahadra sa isa pang assembly point. Ang sitwasyon ay simple.
Ang Shahadrikan Imperial Family at mga opisyal ay kasalukuyang nananatili sa isang lihim na safe area malapit sa isang oasis sa Timog Kanluran. Tinanong ni Aizen ang isang miyembro ng Imperial Family kung naghihintay ba sila ng tulong mula sa puwersa ng imperyo doon. Sumagot ang lalaki na ang lugar ay tinatawag na Khan's Eyes, isang lokasyon na tanging ang pamilyang royal ng Khan lang ang nakakaalam. Ipinaliwanag niya na ang High Priest na si Burm ay pilit na nagtatagal gamit ang isang illusion barrier, pero hindi magtatagal ang barrier ng habang buhay. Kaya naman hinihiling nila na may Segowa agad ang pagliligtas. Itinanong ni Aizen ang eksaktong lokasyon ng Khan's Eyes. Itinuro ng lalaki ang mapa at ipinaliwanag na may isang lugar na tinatawag na Triangle Cliff sa malapit at sinabing kung pupunta doon si Aizen kasama siya, mapapansin ito ng High Priest at kakanselahin ang barrier. Nagtanong si Aizen kung gaano karaming puwersa ang nakapwesto sa malapit. Sumagot ang lalaki na hindi nila alam ang eksaktong bilang. Bagaman ang mga Rebel Search Squad ay madalas na nagpapatrolya sa lugar, sinabi ni Aizen na tiyak na gustong-gusto ng mga rebelde na mahanap ang hari dahil tapos na ang lahat kapag nagtagumpay sila.